Tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin tonight. Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa gabing ito na kami pong lahat ay sama-sama online, nakikinig ninyo po mga salita. Dalangin po namin, O Father God, na patuloy na malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy na kayo po magturo sa amin, Panginoon, magpaunawa ng inyong nga po mga salita sa aming mga katanungan, Panginoon. Patuloy na kayo po mangusap sa pamamagitan ng inyong po mga salita. Kaya Lord, salamat sa gabing ito sa inyong pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Divine Destiny, Exploring Predestination, Omniscient, and God's Grace in Scripture. Yan. So, isa po ito sa mga controversial na topic at hindi siya typical na pinag-aaralan sa Bible study. And since this is our 89th time na nagba-Bible study, I think it's enough, it's the time na para sagutin natin yung mga controversial issue. So meron akong isang kasama sa Panginoon na nagtanong siya. Ang question niya, yan, the question of the fate of children who die before they can consciously accept or reject Jesus Christ na kanyang Panginoon at tagapagligtas. So tinatanong niya paano daw yung mga bata na hindi pa nakakilala sa Panginoon na kanyang sariling Panginoon na tagapagligtas ng buhay niya tapos namatay, 'di ba? So undas ngayon, so pinag-uusapan natin yung mga patay. So paano daw yung kaligtasan ng batang ito? Yan. So, syempre pinag-aralan natin ito and then kung babasahin po natin yung mga references, it's actually a theological debate sa Christianity. Iba-iba yung Christian denominations and theologians at meron silang kanya-kanyang paniniwala patungkol sa bagay na ito. So we'll try to answer that question sa ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Tandaan po natin, first and foremost, meron tayong tinatawag church na age of accountability. Sabi ng Isaiah chapter 7 verse 15 to 16, He will be eating cords and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. Basahin natin sa Tagalog. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinakatatakutan mo ay wawasakin. So dito pinopoint lang natin na syempre yung mga bata, wala pa sila sa hustong edad or gulang para ma-determine nila kung ano yung tama at saka yung mali. 'Di ba? Kaya sabi dito, yung verse na ito, sinasuggest na there is an age or a point in a child's development when they gain the moral understanding to discern right from wrong. So merong isang or edad na kung saan yung bata maintindihan niya na kung ano yung tama sa mali. Another perspective na nakikita natin dito is the age of accountability suggests that God, in His mercy sa kanyang habag, does not hold children accountable for their sins until they reach an age where they can understand the concepts of right and wrong and make a conscious choice to accept or reject God's grace through Jesus Christ. Di ba tayo, just like us, bakit ba tayo umaattend ngayon ng Bible study? Kasi naunawaan na natin na ito yung tama nating gawin. Tinanggap na natin si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So conscious na tayo kung ano yung tama at saka mali. Unlike yung mga bata, hindi pa sila talaga liable or accountable sa mga pag-accept nila kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas kasi wala pa sila sa hustong gulang. Kasi they don't have yet the consciousness to discern kung ano ba yung tama at saka yung mali. Kaya sabi dito, hindi hino-hold ng Lord na accountable yung mga bata. The exact age at which this accountability begins varies among different Christian traditions. 'Di ba hindi lang naman ito patungkol sa Christian tradition. Minsan sa country, 'di ba sa ibang bansa ang legal age, halimbawa 18, yung iba 21, 'di ba? Yung iba sinasabi nila na okay na yung pag-iisip kapag nasa ganitong edad.
So, it depends. Yan. Pero ang pinopoint lang natin dito, halimbawa, yung mga babies, hindi pa talaga sila accountable. 'Di ba? Kasi nga gracious naman po ang Panginoon. Pangalawa, that we needed to understand, we need to trust in God's justice. Kasi ang Diyos natin ay makatarungang Diyos. For many Christians, yung ultimate answer natin lies in trusting God's justice and mercy. Dapat nagtitiwala ka sa karunungan ng Diyos, nagtitiwala ka sa katarungan ng Diyos at sa kanyang habag. So we believe that God is fair and He is just, and that He will handle the fate of these children in a way that aligns with His nature. 'Di ba? Ano ba yung nature ng Lord? Ano ba yung attribute ng Lord? 'Di ba napakabuti ng ating Diyos? Inaawit pa nga natin yan, the Lord is good, God is good all the time. Pero yung mga hindi mga bata na early namatay na hindi natanggap si Jesus sa Panginoon tsaka tagapagligtas, sasabihin natin na sila ay paparusahan sa impyerno. So I think hindi naman po ganun ang Panginoon. The Lord is a just God. Sabi nga ng Genesis 18:25, "Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you, will not the judge of all the earth do right?" So dito, Abraham's words affirm the belief that God, as the ultimate judge, will always act justly and righteously. Kasi ganun yung nature ng Lord. Ganun yung pagkatao ng Panginoon. Ang Lord ay makatarong ang Diyos. Ang Lord ay matuwid na Diyos. Kaya nga He is a God of justice. Kaya nga sabi sa Tagalog, 'di ba, naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti, 'di ba? Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makakaroon ng hukom ng buong daigdig. 'Di ba? Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So the Lord ay a trusting God. Yan. Sabi ng Psalm 145 verse 17, "The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does." This verse emphasizes God's righteousness and faithfulness, implying that His actions, including judgment, are always just and fair. So, hindi natin pwedeng questionin, di ba parang katulad diyang sa hukom, 'di ba? Kapag nag-decide na yung judge, hindi na natin pwedeng questionin yung naging hatol ng hukom. In the same way, ganun din ang Panginoon, 'di ba? So hindi natin pwedeng questionin ang Lord. Sabihin natin, Lord, bakit po ang taong ito, kaaway ko naman siya dati, bakit nasa heaven siya? 'Di ba? Hindi natin pwedeng questionin ang Lord, bakit si Adan ay nasa langit, 'di ba? Kung nasa langit siya. Halimbawa, si Judas, kung nasa langit si Judas, hindi natin pwedeng questionin ng Panginoon. Hindi rin natin pwedeng questionin ng Lord yung tanong sa akin na yung mga bata na hindi pa nakakilala sa Lord, saan ba sila pupunta? Hindi natin pwedeng questionin ng Lord na sila ay nasa langit. Kasi nga, ang Panginoon natin ay just God and He is fair God. He is the Lord of righteousness. Sabi ng Romans 3:26, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. So it highlights that God's righteousness and His role as the justifier of those who have faith in Jesus, indicating His fairness and justice in salvation. Pero yung question na paano kung nadidiscern mo na kung ano yung tama at mali, pero nireject mo si Jesus na Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, maliligtas ka pa kaya? Definitely hindi. Kasi malinaw ang verse dyan, malinaw ang Bible dyan, na you needed to accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Ibang usapan yung pata kasi nga sabi kanina, di ba, darating yung point na sila ay nasa age ng accountability. So, hindi pa dumarating yung sa point nila na naroon sila sa age of accountability. So, ipagpatuloy po natin. Sabi rin ng 2 Timothy 4:8, yan, "Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik." Siyempre, the Lord is a just God. Given na tayo pong lahat ay tumanggap sa Kanya na Panginoon at tagapagligtas ng Kanyang buhay, definitely, meron po tayong kaligtasan, meron po tayong salvation. Pero meron din pong reward ng Panginoon. May reward ng Panginoon in accordance to what we have done by faith, 'di ba?
Kung tayo po ba, nung narito tayo sa mundo, pinagkatiwalaan tayo ng different talents, di ba sabi ng Bible? Daratnan ba tayo ng Panginoon na good and faithful servant? Di ba? So, kaya may tinatawag po na crowning, may tinatawag pong reward when we go to heaven. Parang katulad lang din dito sa earth, di ba? Kapag nanalo ka sa sports, nanalo ka sa contest, may mga award kapag matalino ka sa klase, so meron kang medal. So in the same way, ganun din ang Lord kasi the Lord is a just God. Yan. Pangatlo, church may tinatawag tayong predestination. So, ibig sabihin ng predestination, sa simula't simula pa, alam na ng Lord kung sino yung maliligtas. Bago ka palang isilang sa mundo, alam na ng Panginoon kung ikaw ay maliligtas or hindi. Alam na ng Lord kung ikaw ay tatanggap sa Kanya na Panginoon at tagapagligtas. Alam na ng Lord kung aatin ka ng Bible study tonight or hindi. Kasi all-knowing ang Panginoon. Yan, may predestination tayong tinatawag. Sabi sa Romans 8:29-30, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So this passage suggests that God predestines and calls individuals according to His foreknowledge and plan. Kaya ako, laging ang goal ko, yes, I'll just share the gospel. Nagsishare ako ng salita ng Diyos, pero hindi ako namimilit. Hindi ko siya ipipilit kasi alam naman ng Lord kung sinong maliligtas. So, ang banal na spirito talaga ang kikilos. Tayo pong lahat ay vessel at saka instrument lang. So, kung talagang tinawag yan ng Panginoon, siya yung lalapit sa Panginoon at yung banal na spirito, siya yung magpapalago sa taong yan. Yan. Sabi po sa Tagalog, sapagkat sa mula't mula pa, tinan mo alam na ng Diyos kung sinong magiging kanya. So alam na yan ng Lord. Of course, we can pray for other people, we can share the gospel to others, pero dapat andun yung tiwala mo sa Panginoon kasi nga alam ng Diyos ang lahat. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Diba? Kaya nga tayo pinatawad ng ating kasalanan, past, present, and future sins. At ang pinawalang sala ay kanyang binahagi na ng kanyang kaluwalhatian. Kaya meron po tayong eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. And we cannot question that. Again, babalik tayo dun sa tanong, paano po kung pagdating natin sa heaven, andun yung 2 years old na nasa langit na? Kasi predestined. Amen. Alam ng Lord kung sino yung kanya. Alam ng Lord kung sino yung maliligtas at hindi. Ano pa po ang verse pertaining sa predestination? Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So it emphasizes God's choosing and predestining believers for adoption as His children through Jesus Christ. So hindi tayo ang naghanap. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Ang Lord ang pumili sa atin sa kasimula-simulaan pa. Sabi dito, bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Diba? Kaya nga hindi mo rin pwedeng ipilit sa iba na ayaw talagang tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Yung ibang mga religions, 'di ba? Sa kanila tao lang si Jesus. Kahit anong pilit mo sa kanila, kung hindi talaga sila maliligtas, hindi sila maliligtas. Of course, we can share the gospel to them. Paano kung ni-reject nila yung gospel? Ayaw nilang umattend ng Bible study. Ayaw nilang mag-respond sa ating invitation. So wala na tayong magagawa doon. Wala tayong disappointments. Kasi tandaan mo, alam na ng Lord kung sino ang kanyang pinili. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Pero tandaan mo, we were chosen by God. Hindi dahil tayo po ay multi-talented, mayaman,
nasa atin ang lahat. Hindi po ganun. Ang bottom line ng lahat is the grace of the Lord. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga dapat lagi tayong grateful eh. Imagine of all the billions of people all over the world, isa ka sa pinili ng Panginoon. 'Di ba? Ang dami namang options. Ang dami naman choices. Pwede naman na ang gagamitin natin na rule or patakaran yung gusto natin na patakaran ng society, 'di ba? Pero hindi, pinili tayo ng Lord kasi nga mahal tayo ng Panginoon. Number 4 na kailangan mong tandaan. God's omniscience. All-knowing nature. Alam ng Lord ang lahat. Alam ng Lord ang ating magiging career. Alam ng Lord kung sino magiging love life natin. Alam ng Lord kailan tayo maboborn again. Alam ng Lord kailan tayo pupunta ng langit. Sabi ng Psalm 139 verses 1 to 4, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar." Antindi, no? You discern my going out and my lying down. Imagine pati pagising mo, pag-alis mo, pagtulog mo. You are familiar with all my ways. Pati yung mga mood swings natin, alam ng Lord. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Hindi mo pa raw nasasabi, alam na ng Panginoon. So it illustrates God's complete knowledge of an individual, including their thoughts and actions. Ito gusto kong i-highlight, including our thoughts and actions. Kasi si Satanas, na nakikita lang yan minsan yung action natin, yung ginagawa natin. Pero tandaan mo, ang Panginoon, kita niya rin yung iniisip natin. 'Di ba? So minsan, halimbawa, gumagawa tayo ng mabuti, pero mali naman ang iniisip natin. So kita po ng Panginoon yung ating thoughts at saka yung ating actions. Kaya sabi dito sa Tagalog, "Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman." Ito, favorite ko tong kanta, yung "Salamat Panginoon." Ang lahat kong lihim, 'di ba? Ay yung nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip, 'di ba? Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yang aking sasabi, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. So all-knowing ang Panginoon. Dahil all-knowing ang Lord, alam din niya, even yung mga young ones, kung sila ay maliligtas or not. Kasi nga, all-knowing ang ating Panginoon. Pero tayo, hindi natin siya alam. Kasi nga, hindi naman tayo all-knowing, di ba? Hindi naman tayo Diyos. Yung Panginoon na dapat natin pinagtitiwalaan kasi nga, siya yung all-knowing God. Sabi ng Isaiah 46 verse 10, "I make known the end from beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please." So this verse speaks to God's knowledge of the future and His ability to fulfill His purposes. So ang Lord hindi lang Diyos ng nakaraan, hindi lang siya Diyos ng present. Ang ating Panginoon, Diyos din ng hinaharap. Yan, ganun po ka-powerful ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano pa pong supporting verse natin dyan? Hebrews 4:13. "Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we just give account." So it emphasizes that nothing is hidden from God. He knows everything in creation. So lahat ng bagay na nangyayari, alam ng Lord. In the first place, tayo ay kinirate lahat ng ating Panginoon. Sabi din ng 1 John 3:20, "If our hearts condemn us, we know what God is greater than our hearts, and He knows everything." So this verse reassures believers of God's comprehensive knowledge, even surpassing their own understanding. 'Di ba? Kasi nga limited lang yung ating understanding, hindi kasi tayo Diyos. So dapat doon tayo nagtatrust doon sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga church, very important na kinoconsult natin ang Panginoon eh. Very important na nagpe-pray tayo, nagfe-fellowship tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi 'di ba, kapag may tatanungin ka sa math, syempre hanap ka na magaling sa math. Kapag sa English, magaling sa English. In the same way, syempre, ang lahat naman na nakakaalam ay ang Panginoon. So sa Panginoon dapat tayo magtatanong, especially sa mga major decisions natin sa buhay. At dito ko mag-end, yung number 5. Kasi nga, sabi ko sa inyo, maaring yung sa na-discuss ko, maaring may mapakinggan tayo na ibang teachings on that. Maaring marami ka pa rin katanungan, di ba? Marami mga questions na maaring hindi natin masagot.
Pero alam mo, ang keyword dyan, mind your own business. Mag-focus ka lang doon sa pinapagawa sa ng Panginoon, kung ano yung kailangan mong gawin. Enough is enough. Hindi masyado tayong nakapokus sa mga minor-minor, pero hindi natin binibigyan ng attention ang major-major. Anong ibig kong sabihin? Tandaan mo, ang pinakamahalaga sa lahat is yung commandment ng ating Panginoong Heso Kristo. The command to love. 'Di ba? Sinimplify niya yung commandments. 'Di ba? Sabi niya, love God and then love your neighbor as you love yourself. Period. So, doon dapat tayo nag-excel. Doon sa pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, pagpapakita ng pag-ibig sa ating sarili at sa ating kapwa. Sabi nga ng 1 Thessalonians 4:11 to 14, and to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Ayan. So, ang pinopoint ko dito, di ba, marami tayong question. Ngayon, who cares? Hindi na naman natin talaga concern kung yung mga 2-year-old, 1-year-old baby pupunta ng heaven or ng ng hell, 'di ba? So hindi na naman talaga natin siya concern kasi minsan may mga questions tayo that we cannot really answer, 'di ba? Hindi na rin natin concern kung paano magbabago yung winiwi natin sa Panginoon, hindi na rin natin talaga concern kung paano siya magbabalik loob sa Panginoon kung siya'y umalis sa Panginoon or tinatawag natin nag-backslide. So hindi na rin natin yung concern. Ang concern mo for now is yan, to lead a quiet life, to mind your own business. Gawin mo yung pinapagawa ng Lord sa'yo. And then you will respect or you will win the respect of others daw. And so that you will not be dependent on anybody. So hindi ka masashaken kung ano man mga doktrina yung mapakinggan mo from other beliefs or teachings. At ito pa, sabi ng Isaiah 55 verses 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Minsan kasi may mga questions talaga na mahirap sagutin. May mga questions talaga na the Lord only can answer, 'di ba? Pero tandaan mo, yung paraan ng pag-iisip natin at paraan ng pag-iisip ng Diyos ay magkalayo. Kasi kung gaano nga naman kalayo yung langit at lupa, ganon din kalayo yung pag-iisip ng tao sa Diyos. Kaya babalik ulit tayo sa trusting the Lord. Kasi nga, hindi natin kayang pagtiwalaan yung ating sariling kakayahan. Kasi nga, limited yung ating ability. So dito ako mag-end. Ito yung promise ng God. Sabi ng Psalm 145 verse 13, the Lord is trustworthy in all His promises and faithful in all He does. Alam mo, napakabuti, no? Paano na lang kung ang Diyos natin hindi pala mapapagkatiwalaan, no? Paano na lang kung ang Diyos natin pinaglilingkuran, sinungaling pala, utu-utu lang pala tayo, di ba? Pero ang Lord na pinaglilingkuran natin ay mapapagkatiwalaan at totoo siya sa kanyang mga pangako at ginagawa na kung anong pinangako niya sa bawat isa po sa atin. Be it individual promise, church promise, or even promise in the eternal life, di ba? So ang point dito, as we grow to understand who God is, we will understand His character. We will understand His goodness. We will understand His power. Trusting in the promises of God starts with trusting God for who He says He is. So doon tayo lagi. Lagi ang bottom line, dapat pala magtiwala ako sa Panginoon. Dapat pala patuloy na andun yung pag-ibig ko sa aking Panginoong Heso Kristo. So tayo pong lahat ay manalangin tonight. Lord, salamat o Jesus Christ na patuloy na tinuturuan niyo po kami na mag-grow sa aming pananampalataya. Panginoon, yes, Lord, marami kami mga questions, Panginoon God, na minsan hindi namin alam kung anong kasagutan dito. Pero Lord, tinuruan nyo kami tonight na patuloy na magtiwala sa inyo, hindi mag-lean sa aming mga understanding, kundi sa inyong kapangyarihan. Alam namin, Lord God, na you're an omniscient God. At alam din po namin, Panginoon, that you're true to your promises, Panginoon. Kaya Lord, magmamind kami ng aming businesses kung anong pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. At patuloy namin na i-rely sa inyo, Lord God, ang mga bagay na hindi po namin kayang mapaliwanag, mga bagay na hindi po namin kayang sagutin. Kaya Lord, salamat ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos at alam po namin, Father God, na patuloy na kayo po ang mangungusap at magtuturo sa bawat isa po sa amin, Father God. Muli, Father, sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.